Cebu Catholic Television Network. Maisun yata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kinaadman nagingon, non potest esse diuturnum cui non subsist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way katarungan nga mulungtan kunwa sa kamatuoran ipasukan. O nga na si Jesus mingon, kung magpabilin kamo sa kong mga puong, kamo mahibaw sa kamatuuran, na akong mga punong kamatuuran, magkaluwas ka ninyo. Na sa San Juan, Kapitulo 8, tudling 31 hanggang 32. O sa Sirach 34:8, nagingon nga ang labing hataas sa tanang kamatuuran, mao mga pulong sa Diyos. Ang mga pulong sa Diyos nga miguwa siyang baba maong labing dako sa tanang kinaadman. Mao na nga giagak ta sa atong simbahan, giagak ta sa mga magtutudlo sa mga apostoles nga mao si Kristo o ang Espiritu Santo nga mo yuko ta, mo duko ta og mutahod sa mga pulong sa Diyos. Mao na nga atong patakaran o ngani sa Catechism of the Catholic Church number 86 and 88. Ngayon din nga the Word of God is superior to the Magisterium, and Magisterium is only its somewhat helper of the Word of God. Nga ang labaw sa magisterium o sa puong sa Diyos, labaw ang puong sa Diyos, nga na yung magisterium, alagad lang sa pulong sa Diyos. Just the same, we are also told to respect the authority of the church. We do that. Pero when the Word of God against the Word of man, na sa Jeremias 44:8, kung magtandi ang puong sa Diyos o puong sa tao, palabiha pong sa Diyos kaysa pong sa tao. O sultisanan ni San Pedro sa Buhat 5:29 nga palabihon nato pagtuman sa pulong o balaod sa Diyos kaysa pamalaod sa tao. Mao na nga tumubasa sa kasulatan mga hinigugma kong igsoon. If God is with us, who is against us? Kung ang Diyos, ang pulong sa Diyos, naauban ka nato, kinsaman ang makahimo sa pagluad ka nato. Manigog makumisyon niya ata sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko, niya atong mga pasalamat sa atong kadakuan simbahan, atong pasalamat sa atong Santo Papa, Pope Francis, nga si kanunay nagtukaw, nagtuon alang sa kalinaw sa kalibutan, pagduo sa mga nasod nga adunay conflict with Catholic Christians. O kanunay siya nagampo alang sa kalinaw, labi na sa gera sa Ukraine o sa Russia. Atong pasalamat sa kadagkuan nato sa atong Archdiocese of Cebu, iyang Ekselensya Jose Serafia Palma, nga daghan og nahimo sa Archdiocese, labi na sa atong pagugmad sa atong spiritualidad, pagsaulog sa ikalima kagatos katuig sa pagka Kristiyano sa Pilipinas, nagsugod sa Subo.
o giyang gipasiugda ang kalihukan sa mga laiko. Ubos ni Sister Faye Barino nga atong president sa Commission on the Laity. O mga laiko, mga Catholic faith defenders niya ito laylay mga parokya naghatag og pasiuna nga pakigbuong pagpaambit sa puong sa Dios. O kadaugan sa Ginoo o ipanguluhan sa atong arsobispo. Iyang Ekscelensya Jose Serapia Palma, giabagan ni Bishop Antonio Ranyola, Bishop Emilio Bataclan, o natong Bishop sa Mandawi City, si Dudong Pillones. O karong umaabot sa nga 19 sa Agosto, alas 9 sa buntag, adlawng Biyernes, udinahan sa pagka-obispo, isip auxiliary bishop to Arsobispo Palma. Angahan sa atong bagong obispo mao si Bishop Ruben Caballero Labajo. Kansang ginikanan sa Talisay, mga buutan, magkidyos nun, yano kayo nga mga ginikanan. Nga namunga ang ilang mga pag-ampo og dungog sa Talisay nun o sa Cebu ang atong bagong obispo auxiliar. Salamat sa mga kaparian, mga laiko na nagpadayon sa buluhaton. Nung labi na sa atong higala kiksuhon sa pagtuo si Bradodong Limchewa nga mo'y presidente sa Cebu Catholic Television Network. Ako mo sa'yo, kapina sa 30 katuig milabay, pagsugod niya sa CCTN. Iyang giabaga ang tanan ng mga expenses, mga paglihok, pag-reorganize ng atong Cebu Catholic Television Network, muabot na sa lalaing mga iskinas kalibutan. Mabot sa Amerika, Europe, ubang mga countries in Asia, mabot ang Cebu Catholic Television Network. Pinagi ni Brad Dudong Limsua, iyang kapikas, Sir Dayan, o ang mga staffer sa CCTN, Cebu Catholic Television Network. Salamat sa Cebu Catholic Television Network. Muna dito maglangan, duhan ako ka amigo, kini si Brad Rudy Rakasa, ngawa nilaing giutingkay, giayag, pagbasa sa Biblia. Mangita argyod sa mga bahin sa Biblia nga nagkasinong pakiay. Wala magka in consonance or harmony nga doon ay panagsupang kiay na ay pagsangka sa lines or passages of the Bible. Nato sa siyang ay respetahan o paminaw. Nyari asad si Brad John Porca, nga ilan na ito nga kugis pagpambit sa mga pulong sa Diyos, sa mga pagtulunan sa ibahan, mga different kinds of denomination nga huyon sa atong pagtulunan, mga objections, sige, tubag sa mayo o malinawon nga pagtubag alang sa katinawan sa itong pagtubag. O niya mag-igsoon dito maglangan, ato na yung paminahon si Brad Rudy Rakasa. Brad Rudy. Salamat Brad Sok, ug mga hapon sa tanan natong mga televiewers, kutob sa maabot na imong Sibya, labi na gyud diha sa Sitio Laguna, Basak Pardo, Cebu City, nila ni Nelson Reyes, Tito Mirasol, o ni Ray Restauro. Maayong paglantaw kanatong tanan. Karon Brad Sok, anitas kasulatan Brad Sok, dinhi sa Isaiah 61:8. God said, I love justice and I hate oppression and crime. Ang Ginoo nag-ingon, gihigugma ko ang hustisya, apan gikasilagan ko ang pagpanglupig ug ang krimen. Isaiah 61:8, klaro kayo nga nasilag ang Ginoo sa krimen ug pagpanlupig. Gusto sa Ginoo hustisya. Sa Mateo 7:23, sa maayong balita Biblia nagkanayon, then I will say to them, I never know you. Get away from me, you wicked people. Jesus said. Unsay gisulti ni Jesus? Klaro kayo si Jesus mingon. Ingnon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo. Mga makasasala, pahawa kamo. Mateo 7:23, klaro kayo, giingnan ni Kristo ang makasala nga pahawa kamo mga makasala. Sa 1 Timoteo 1:15, tinuod ang ay dawaton ug tuhuan sa hingpit ang giingon nga mianhi si Kristo Hesus sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasala. Unsay tuyo din ni Kristo? Pag-ani sa kalibutan aron pagluwas sa makasala.
Ako pangutana ni Brasok, wa ka ni magkasumpaki Brasok nga pirmilo niya sulti, pahawa ka mo makasala. Karon iya na sa luwason, paliw ko na kong patinaw ani Brasok. Salamat kay Brad Rudy sa imong mayang pangutana kay ilang taon na to nining duha ka teksto nga imong padayag. Nagkasumpaki ayo kay niya sa 1 Timoteo 1:15 imong gibasa nga nag-ingon nga San Pablo nagpahayag nga way laing tuyo pag-ani ni Kristo sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala o pagdapit sa makasasala. Kanya nahitabo may noon nga niingon ang Ginoo, go away you sinners, I do not know you. O isog sa Ginoo, pahawa ka mong makasasala, wa ako makaila ka ninyo. By the way, ang instance o hinabo ini Brad Rudy nga kining gimong gibasa sa San Mateo City ya 21:23 gipasiunas Ginoo nga adlaw sa paghukom niya ang adlaw daghan ang mingon nga Ginoo sa imongan among gihingin lang nagyawa sa imongan giayo na mo mga masigiton pasudla kami sa langit. Sa to is the day of judgment. And these people claim themselves to be worthy to enter the kingdom or eternal happiness in heaven. Yan yung Ginoo, daily ang tanan nag-ingon Ginoo makasuod sa langit. Kung nili kadto lamang nagtumans, kabubuton sa kung amahan nga tuwa sa langit. So klaro, that day of judgment, nakita sa Ginoo katong mga tawhana, mayong ani gamit sa ilang mga pulong sa Dios o pagtambal paayos mga masakiton. Pero wa nila himua ang pagkinabuhi kung pagtuman sa mga sugo sa Dios. Kinaman sa 1 Juan 2:4, mingon si San Juan, kadtong nagatuo sa Dios. Pero wa magtuman siya mga sugo kanang mga tawhana bakakon. Mo na nga dili sila takos kay kutob raman sila ang ilang pagalagan. So ningon Ginoo, hawa kamo makasasa, wa ko makaila kaninyo. Buti pasabot nga heaven is closed for you because you are serving me by your own mouth, but you did not do my will and commandments to my Father. So that was the day of judgment. Mao to gisulti sa Ginoo nga dili sila pasudlo langit mo pamahawa kamo. Pero sa 1 Timoteo 1:15 niya i-appeal na to ang Isaiah 1:16. Ngamingon ang Ginoo, duol kamo kanako makasasala, usahon ta kini paghusay. Hinulsuli og biyahe inyong sala, kaya ako magapasaylo kaninyo. Bisan pang inyong mga sala sa maka dagtumpula sa dugo nga naugana, akong paputiun ang inyong kalag sa masanyipis, no white. So, makita na to ang invitasyon sa Ginoo. Ang dapit sa Ginoo, Brad Rudy, sa mga makasasala, kanato makasasala. Nga paduulon ta niya timaan sa itong tinuod nga pagbasol o pahinulsol, mibiya o mihunong na tapapakasa. Nagtuman na tas mga sugo sa Diyos. Nagbuhat ang maayo. Nga na sa Ezekiel 18:27. Maluwas ba ang makasasala? Oo. Kung ang makasasala, muhunong pagpakasa, magtuman na sa sugo sa Diyos, magbuhat nagmaayo. Kanang maong makasasala, nakaluwas silang kalag. So, muna, Brad Rudy, in time of before judgment, so mabot ang panudya o paghukom, ang Ginoo way hunong pagdapit kanatong makasasala. Ang atong sala, bisan ingon ka itom sa alkitran, paputiun niya atong kalag sama sa niebe. Pero katong sa adlaw nas panudya, Brad Rudy, katong imong gibasa sa San Mateo City, 21:23, adlaw na matos panudya. Naibangaw mang Ginoong katong mga tawhana claiming salvation or entry of heaven, but they did not practice in reality of their lives the obedience, humility, and obeying the commandments of the Father. Pahawa ka mo, wa ko makaila ka ninyo. Sa ito padili, ito sila ngay pasudnos langit. So ano yung magkasupake, Brad Rudy, kaya gini gisgutan ni masunahan, adlaw na matos panudya. Pero so pang panudya, bisan ngani sa pila na lang kagutling, kahagutlo sa itong kinabuhi, nga makasasa, luwason pa niya. One of the examples is Dimas, katong tulisan nga mabasulon diya sa cross.
nga tantan yang lantaw sa atong Ginoo nga relax kayo, sulim kayo, wa mo pakita sa pagmahay. Ningon si Demas, wa man ning ngalana sa Biblia, pero the tradition tells us nga Demas the repentant sinner. Ginoo, kung tuwa ka na si mong gingharian, inumdumi ako. Gipasaylos Ginoo, gingnan karong adlaw, dili kay hinumduman ko ikaw, mayuban ka kanako sa akong paraiso. Muna ito ikatubag sa may pangutanan ni Brad Rudy Racasa, niya arita ni Brad John Porca. Daghang salamat Brad Sok. Mayong hapon, may buntag sa maabot nining atong live sa Facebook o sa YouTube o sa CCTN. Labi na diha sa Mabulo, sila si Brad Looking Nolinggo o si Monsieur Saren, uban sa atong padikura diha si Reverendo Bini Tao, o diha pud sa Marigondon nga si Padre George. Umapuhon, kita ta mayong panglawas, way magkulian sa atong Bible study umapuhon ana sa Grand Mall. Unahan daw may merkado natay Bible study umapuhon. So nila ni Romeo Danyo. Amo mao ta na basok, mahitungod ni sa sala batok sa Dios kining gitawag og apostasiya o apostasy. Unsa man ning sala bradsok nga daghan mang sala nga makahatag og supak sa Dios, unsa man ning salaa ding apostasiya bradsok, patin-away kuno ini kay naay nang utanan nining unsa ning salaang apostasiya. Sa itong Theological Dictionary of the Catholic Church, kanang apostasiya, apostasy, ang hingpit gayod nga pagpamalibad, hingpit gyud nga pagtuo, hingpit gyud nga pagsupak sa tanang pagtulunan sa Dios, sa tanang pagtulunan sa Iglesia Katolika. And that is apostasy. Bugat pa na sa heresy. Kaya heresy mao na sa kalapasan o sa katao heretic man, o sa katao nga bisag usa lang sa mga dogma sa Iglesia Katolika iyang kisalikway. Wala niya to that is enough that he ceases to be Catholic and he is no longer in connection to the union and community of God's people on earth. Mo nang irihes na nasa Tito 3:2 nga tusunahan nga ako sa katao nakahimog panudlo nga sayop kon irihiya madunga primero ikaduha kun dili patuo isalikway siya gikan kaninyo. So that is heresy sa Latin word nga buot pasabot nga kung makasupak ta bisag usa na lang kadugma sa gitundo sa simbahan Katoliko, that is enough that we will be cut off from our union with the body of Christ, the Church, and we cannot be called a Catholic anymore. Mao na nga bantayan nato niya o hinumdumisan sa Catechism of the Catholic Church sa paragraph 88. Nagingon dinhi nga a dogma. What is a dogma? It is the proposition of the Church expressed clearly and candidly, and that proposition is always founded upon the Holy Scripture or the Word of God. Ngayon sa ining ginganlan nato og dogma, usan ni ka pamahayag gitudlo sa simbahan nga ngay dawaton sa tanan nga Katoliko, o kining maong pagpanudlo labot sa pagtulunan nga dunay pasukaranan sa Biblia. To be certain, to be true. Kaya mo na ingon ni Sirach 34:8, ang labing hataas sa tanang kamatuoran maong puong sa Dios. Ang labing malig-on sa tanang kinaadman maong kinaadman nga migula sa baba sa Dios. So that is the highest authority. And the Church bows and subjects to that. Nga no dogma can be called a dogma without the foundation of the Word of God. And the three characteristics of the dogma, it must be divine, meaning it is something about God or His commandments or morality. Number two, it must be public, meaning this is pronounced by the Pope throughout the whole Catholic nations.
And it must be really Word of God. Sa ito pa, naagi pung sa Ginoo. Di naman tawag og dugma way pung sa Ginoo. Muna nga, we need to respect the Word of God as the highest truth revealed by Him, no less than God Himself. Muna nga, we call the Bible revelation because no less than the Holy Spirit reveals the truth of God, the morality of God that we shall follow. That is it. Muna nga, no one can really force a person to believe or to deny unless it is a dogma. Dogma gaya na dili ta ka deny, dili ta ka pamalibat. Now, one of the characteristics of dogma that we can really determine that is a dogma if there is a basis from the Word of God. If there is no basis of the Word of God, may go na sa libro sa Biblia sa Sirach 3:23 sa New American Bible. Human opinion misleads man. Human opinion somewhat results in unbalanced decision. Sa usa ka opinion, hunahuna lang sa tao, makapasalaag sa mga tao. Unya di lang kay makapasalaag sa tao, makahimog dili makatarunganon nga hukom. But that is because that is human opinion. Human opinion meaning that is the fruit of brilliancy perhaps of the mind of man, but no basis of the Bible. That cannot be done because it is necessary. It cannot become a dogma that is to be imposed upon each Catholic tungod kay kana gipasukad sa mga pulong sa Dios. We should be reminded on that. That is the authority of the church. We shall follow. And that is the value of the Word of God. That really ascertains such statement that comes from Him because that is justified, that is rectified by the power of the Word of God. Muna nga ito pambits pangutana ni Brad John Pur kami tungod sa apostasiya. Apostasiya, usa ka tawo nga hingpit, di mo tuog Dios, di mo tuos tanang pagtulunan sa Ginoo, di mo tahod sa tanang gitundo sa Ginoo. Then that man becomes an apostate, apostata. Muna nga skinat sila apostata. So, Brad Rudy. Daghang salamat, Brad Sok. Pag-usab niya, dito ko sa akong pangutana, Brad Sok, din sa Mateo 21:22. Jesus said, if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Si Jesus mingon, kung mutuo kamo, madawat ninyo ang bisan unsa nga inyong pangayoon pinaagi sa pagtuo. Mateo 21:22, klaro kayo nga madawat ninyo ang bisan unsa nga inyong pangayoon pinaagi sa pagampo. Sa Episo 2:19, sa mayong balita Biblia nagkanayon, so then you Gentiles are not foreigners or strangers any longer. You are now members of God's family. Episo 2:19, klaro kayo, busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw, o dili na mga dumuduong, kundili makauba na sa katawhan sa Dios. Episo 2:19, tinaw kayo nga kauba na sa Dios ang mga Gentiles. Sa Pilipos 1:18, miingon si Apostol Pablo, apan kini walay bali kanako, basta lang isangyaw si Kristo sa bisan unsang paagi, hiwi man ug matarong ang tuyo. Pilipos 1:18. Unsa may but ipasabot ni San Pablo ani Brasok nga ipasangyaw man si Kristo sa matarong ug hiwi nga tuyo. Patinawa ko na may ani Brasok. Salamat kay Brad Rudy sa imong may pangutana. Kaya gingon din sa imong teksto nga imong gikutlo sa Brad Rudy sa Jeremias 32:17, giapil nimo Mateo 21:22. 22. Nga if you believe, you receive what you ask through faith. Kung mutuo ka, magaya ka sa Ginoo, ano ba nagpagtuo mo ng madawat. Yeah,
kining unahon ta na. Ang tinuray kung pagtuo lang mapil kaluwas ang yawa kaya na sa Santiago 2:19 naingon nga ang yawa nagtuog Dios nagkurog pa gani. Ay pagtuo pagkapinan pa niya kurog pero mingon ang yawa Domine non serviam Domine. Lord, I will not serve you. Di ko malaga nimo. Sa ito pagkuwang, kung doon natin pagtuo, kinanglan, doon na kita'y pagabuhaton. O kapag buhaton na ito, pagtuman sa mga sugo sa Diyos. Muna ka ng Mateo 21, versikulo 22, that is the starting point nga we must have the trust in Him, our faith in God. Kung natin pagsalig sa Diyos, kung natin pagtuo ka na yan. Pero ubanan yun na ito sa pagkamasinugtanon. Nga no, kaya naman sa Proverbio 15, 28-29. Sa Proverbio 15, versikulo 28 ngatos 29, nagyo ng Diyos. Nga kuno na usa ka makasasala nga mangayo kanako. Kung naghimo siya dautan, dili ko muhatag kaniya. Kaya dili ako mahimuot sa iyang kinabuhi. Kawas. Nga itong makasasala nga si Dimas nagbasol mo to. Nga itong naa sa San Lucas 18, itong parisiyo o ang maniningil buhis. Ang maniningil buhis, public sinner. Nga parisiyo righteous upon the eyes of men. Pero ang maniningil buhis mo pagsanon man Ginoo di ko takus mo tanaw si mong altar. Makasasa ako Ginoo, makasasa ako Ginoo. Yung Ginoo sa duha nga nagampo kining nagpaubos mo igipaminaw sa akong amahan. Sa balik ko na to ang question Brother nga kining kung doon na kay pagtuo madawat nimo imong gipangayo. Sa kondisyon nga maayo tang nangayo, maayo sa atong gipangayo ug maayo sa nato pagpangayo. So ang 1 Juan 3:22 mutabang ana. Nganingon si San Juan, kung ang usa ka tawo magpuyo na sa kinabuhing buutan ug matarong, maayo siya sa Ginoo hatagan siya. So muna nga katong pagtuo Brother nga musalig nga dili kuyugan sa kabuutan ng may buhat kasagaran balibaran na sa Ginoo. Okay. Magayo kanya di gyud ka musugot sa kung ipabuhat nimo. So muna ang punto nga atong hatagan og pasiyon na Brother. Sa Episodio 2:19 mayang balita Biblia. O kamong mga hintilis nga dili Hudiyo sakop na mo sa lawas ni Kristo. What about they were converts? Nakabig sila pa. Pabunyag niya nagtuon sa pulong sa Ginoo nagkinabuhi. Colosas 3:15 nga ang mga tao magay masayod nga mao ni kabubuton sa Ginoo nga may sakop ta sa matuod nga iglesia. Well, ang matuod nga iglesia kutos mahimo nagtudlo nato kutos mahimo aton tumanon gyud na. So mo na Brother ang kondisyon nya kining akaybon kining imong gibasa sa Filipos 1:18. Nganingon si San Pablo way balen ako. Doon ay kang wali. O bisan pa doon ay nagwali o mga hiwi, dili matarong basta nangandan si Kristo. Okay ra ko ana, o ko'y bali ana. Kuan kayo compliance kasi San Pablo pero ang tinuray the name of Christ is power. Nana sa Filipos 2:10 the name of Christ is power. Now even it is uttered o giwali sa katawo nga hiwi ug tuyo luyog pagtulan pero malitok kay nangan sa Ginoo, it is a power, a great influence, the great grace, the one who speaks nga yabag yang mga panudlo mabutrang panahon nga tuliro na sa Ginoo because of the power of the name of Christ. Mo nang punto diya Brother nga abala naghiwi-hiwi na yung panudlo basta malitok ganyan sa Kristo bantay mo kay mabot gyud ang influence of God's grace that you will be coming upon Him. Muna itong tubag ni Brother Rudy, salamat kayo, pero doon na po may daghan nga mangutan na Brother Rudy, ganyan may mga mahinungdanon kayong paibaw nga ito sang ipakita atong tagdon, kini mga mahinungdanon kayong paibaw, karon na yun.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Mike Son, kumusta niya na sa atong tulamanong nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Pero sa dili pa nga atong mga manindot o tulukipon nga mga pangutana ato sang social concern diya sa Talisay City nga atong mayor si Samsam Gulyas Batanon, re-elected. Humugyo yung pangandoy, nakasulti mi ko siya. Gusto ko, Bradsok, na makapabot yun ang akong mga programa ngadto sa mga kabus, mga masakiton o mga batanon. Kaya usa siyang concerns nga ang mga batanon maka-eskwela gyud kay ang atong primary, elementary, secondary libre naman. Pero ang college, ibaw ta nga dako gyud bayranan. Mingon siya nga salamat ta. Gado na tay Talisay City College nga no less than the president kanhi presidente Rodrigo Duterte mi firma nga kanang Talisay City College, Talisay City, Cebu, Philippines. Walay bayad. Why tuition fee? Why miscellaneous fee? Pero ang atong local government, LGU, pinagi ni Mayor Samsam, may commitment nga ang mga sweldo sa president sa eskwelahan, Dr. Rachel Bacaltos, o mga professors, mga magtutudlo, finance by the local coffer. Ang gobyerno mo ay nagbayad sa suhol sa mga magtutudlo o sa atong Pangulo, si Dr. Rachel Bacaltos. Kanya mo na yung pamugatan yun, edukasyon. Nga doon na sa Lagtang, doon ay TISDA School of brief courses, mga siyam ka kurso nga mga mungbura, pero magkadawat o certificate ng mga batanon, babae at lalaki, naroon magkatrabaho, mga welding, mga cellphone repair, mechanics, uguban pa. Niya iyang schedule na sad ang kandulawan sa mga barangay sa Talisay. Doon na sad siya, doon ay free clinic, mga department heads, kung iniisuho, doon ay mga kabalaka sa ilang baptismal certificate o sa marriage certificate, magkatabang ang mga opisina. Ya engineering, kung doon ay mga naguba nila mga daan, naguba bang ilang barangay halls, katabang ya po ng Mayor Andam sa tanan nga pagkinahanglan. So gidaan niya mga nganlan natong significant chief or hippie sa mga committees or chairmanship sa nagalalain nga mga komitiba sa atong uban asab ang mga councilors. Vice Mayor Choy Asnal sa ka ligdong buutan niya, brilliant mind. Yang mga konsyales sila si Digol Golias, si Maning Cabriana, Rodi Cabiga sa Kumpagumangkon, Danny Caballero, Mr. Daan, si Verde Robaya, Gail Restauro,
og si Atty. Rocky Bass, og si Lito Bacaltos, og si Lady Councilor, mo si Ophelia Ilanan. O ang presidente sa Association of Barangay Captains Inday Josefina Consial ug si Magdi de la Torre sa SK. So tabang sa pagduaw sa mga barangay na kinahanglan. O tanan na kinahanglan aron makakita sa mayor nga malipayon nga nagsaad o gihimo ang iyang mga saad sa pagtabang gyud sa mga kabus, mga laot na biktima. Ang iyang action agad 7 days a week, 24 hours a day. Ang opisina nini naa sa kining Medical Center of the South, nasa Talisay City, ang District Hospital. Nasa Silong ang ilang opisina. O gluyog yun sa City Hall, doon ay building na rise, hapit ng human. O saan ini mo ang dialysis medical clinic. Kato mga tao nga nabiktima sa sakit sa paglawas, kinanglang renew, ilang dugo, ma-cleanse. Yung mahal ba kayo na? Luoy kayo, kita mga pobre nga dialysis. Wala bayad ang dialysis. Lipay kayo mga tao, lipay ang matalisenan. Mga atong social concern, yato sang ipaybaw nga atong libro, Armadura Divina, na sa Archdiocese Book Center. Tubang ni Mos Cathedral, lapit ito na building, wana po reliquaries of the ancient history of the Catholicism of Cebu. Nadia, nasa dia ang tindahan ang Archdiocese Book Center na atong Armadura Divina. Matulon-anon kayo kaagi sa mga santos, katinawas pagtuo, doa lang ninyo. O yes, greeting na ko sa kong amigo diya sa San Fernando, si Brad Sulping Algeria, yung asawa, kanuneng maminaw ang tanaw sa atong tulamanon. Kaya dito maglangan niya si Carlo Badenas, usa sa mga sirer sa Catholic Charismatic Youth Groups. Carlo Badenas. May hapon, Bradsok, o may gabi agad sa maabtan sa atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Niya sa di pa ko mangutana, Bradsok, greetings nako sa atong kauban sa CFD, si Brad Michael Cabonilas o si Brad Mario Agbo. O labi na gayud ni Brad Herms Ruina, mayong pagtanaw kanang tanan. Ang akong pangutana, Bradsok, base sa panudlo sa mga saksi ni Jehova, nga matod pa nila nga dili na daw kinahanglan dili na daw, Bradsok, nga muadto patag langit kay matod pa nila, Bradsok, ang tao mabuhi dinhi sa yuta nga walay katapusan. Matod pa nila, Bradsok, nga sayop ng panudlo sa Katoliko nga ini kamatay sa tao muadto ang iyang kalag sa langit nga gitawag nato og paraiso. Kay ingon nila, Bradsok, nga kita nga naa diri sa kalibutan mabuhi ta dinhi sa yuta nga walay katapusan. Mao daw na, Bradsok, ang mahitabo, Bradsok, sa umabot, Bradsok. Unya ang panudlo man sa atong simbahan, Bradsok, nga ini kamatay sa tao muadto gyud tag paraiso, kini gitawag natong langit nga diin makauban nato ang Ginoo. Unya, Bradsok, unsa may atong katin-awa nato niya na, Bradsok? Gusto ba ding gitudlo sa mga saksi ni Jehova, Bradsok? Paliw ko papatin-aw, Bradsok. Ang gitudlo sa ito mga higala, mga saksi ni Jehova, nagtudlo sila sa kabahin husto. Ang ginganan na sa General Judgment. Ato nang mabasa sa 1 Tesalonica, ya, versikulo 4 ngadto sa 13. Nangingon nga sa katapusang adlaw, ipabulot ang mga trumpita sa tanang mga anghel sa langit. Saba kay na panahon na. Unya manaog si Jesus nga gisapnay sa mga panganon, kuyog niya mga kalag sa mga santos. Unya may mga balaan nga dinhi sa kalibutan buhi pa sakgaon sa gahom, sugat sa Ginoo, welcoming party. Unya ningon dayon og hukman ang mga buhi ug ang mga binatay. Ug kadtong mga matarong unahon pagbanhaw, lawas o kalag, muadton na sila sa bagong langit ug yuta sa tupad dinhi na yuta. Ug kadtong mga makasasala, lawas o kalag, muadton na sa linaw sa kayo imperno. So that is really true in the end of time and the day of judgment, the second coming of Jesus Christ to judge all souls. Pero ang wa tiyali na ma-appeal sa pagtuon, ang naas Biblia.
nga naa sa Ecclesiastes 12:7 nga kini mao ang kamatayon. Nga bubiya ang atong espiritu sa atong lawas, ang lawas mubalik sa yuta madugta, ang espiritu mubalik sa Dios. Kung sa may tubangon nila nga sa Dios. Si San Pablo nagtudlo sa duha ka teksto, ang una ang Hebrewano 9:27. Nga kining pagtulon ana igatudlo sa mga tao nga human mamatay ang tao, hukman dayon. After death, there is a judgment. Sa Sirach 11:16 o ngantos 26, masayon sa Ginoo pagganti o pagsilot sa tao nga namatay, human sa kamatayon, gantihan niya. So after death, there is a reward and there is also a penalty. So, adto na ta ni San Pablo sa Hebreo 9:27. Nga human sa kamatayon, hukman din ng tao. Kaya sa detalyang pagkasulti, sa 2 Corinto 5:8 nga to sa 9, 10, o 2 Corinto 5, nga versikulo 8 nga to sa 10. Nangayon San Pablo, nga kini atong lawas bayanan ra. Biyaan din nato atong lawas. Og moatubang deta sukmanan ni Kristo, madawat din nato ang ganti o silot agad sa atong binuhatan, uban pa sa lawas. So this judgment instance, only the spirit or soul will be judged. Kaya ang lawas na bilin man, nato sementeryo. Muna nga lang nato particular judgment right after death. Hukman din ta. Nasuwat man na. O niyo San Pablo, doon na kayo walang tugi na kung nasayop ko, sultihin sila. Sabi, sulti niya. Nasa 1 Corinto 14:37. Niyo San Pablo, ang akong giwali, nga akong gisuwat, dili ni ako. Gitudlo ni Kristo kanako. So what I have written, what I have preached, this come from Christ. Christ teaches me regarding this. Mura nga, panudlo na ni Kristo, nga doon ay hukom tinagsa. Tagsa. Pero aron pagpatubag sa pangutana, kung doon na ba'y na langit, kay gihukman magana. Na sa Book of Revelation, chapter 6, verses 9 to 10. Nakita ko, matod pa ni San Juan, abli ang langit, o daghang makalag, nga nagdaig naghimaya sa Dios ngadto sa langit. Ang ilang mga lawas, gibiyaan nila sa yuta, kay gipamatay ni sila dito sa kalibutan sa ilang sala. Mora gyud kay nagwali sila sa kamatuoran. Mora gyud kay giwali nila sa Kristo nga buhi sa kanunay, nga nag-atiman kanila. Gipamatay sila. Pero ang ilang kalag dito sa langit, naghimaya sa Ginoo, ug nagampo pagani ang mga kalag kanatom nga buhi ni siyota. So that is proof and real evidence that right after death there is judgment, because there are souls in heaven glorifying, exalting the name of God, but their bodies were left on earth. Namatay sila ang ilang mga lawas na bilin siyota. So klaro, timgas na, clear na kayong kamaturan na nga doon ay lalangit busa, doon na hukum human sa kamatayon. Muna itong tubag sa pangutana ni Carlo Badinas, niya itong paminawon si George Toripel sa atong mga igsoon nga Catholic Faith Defender Cebu chapter nga nagtubang sa nagalalay mga higayon sa Plaza Independencia ug sa mga dapit nga doon natay Catholic rallies nga doon ay mga pangutana mutubag sa dakong pagbuobo si Brad George Torifel, one of the members of the Catholic Faith Defenders Cebu chapter, the oldest chapter sa libro nga naguluhan o the Christianity in Asia. Kisinoti Kingsley Pangan. Pasas mga pages nga dito, the first Catholic Faith Defenders were found in Cebu through some tutoring or teaching of some priests, and these men developed to be apologists, defenders of the faith. And even the recent times, my name was mentioned. There is Socrates Fernandez of Talisay City who really encountered and met brothers of non-Catholic brothers, and he dialogued with them. Sorry kayo, na-mention ako nga ng libro. The first Catholic Faith Defenders of the Philippines or in Asia found and founded in Cebu.
not somewhere. But the Cebu Catholic Defender circulated, visited, and organized and proceeded with the seminars on Catholic apologetics. Brad George. Dan salamat Brasok, may hapon kanimo niya, may hapon karatong tanan. Ilabi na sa to mga televiewers nga kanunay nga nagsunod na itong programa. Nya akong critics diha sa kang Hasil Mactan, Lapu-Lapu City si Brad Makoy Flores nga ug sa iyang pamilya nga magtan-awan po din niya itong programa Brasok nga nato siya nga ipag-greet. So akong i-greet si Brad Makoy Flores ug sa iyang kapikas. Nya diha sa Kalituban Talibon Bohol ang atong mga liminister nga kanunay po nga nagsunod mayong paglantaw kanyo diyang tanan sa Kalituban Talibon Bohol. Ang ako pangutan na Brasok, akong ipasok ka diha sa balaan kasulatan Brasok diha sa buhat 8 14 hantod sa 16 nga diha Brasok isay-isay na Brasok nga sila si San Pedro ug si San Juan gipadala sila sa mga apostoles. Nya katong mga magtutuo dito Brasok, wala sila kadawat sa Espiritu Santo. Nya nabunyagan lang sila kay ilang bunyag nga nadawat ngalan ra ni Hesus, sa bunyag sa ngalan ni Hesus. Nya mo to nga gipandungan sila ni Pedro ug ni Juan, ang katong mga magtutuo, mo to nakadawat sila sa Espiritu Santo. So ang akong pangutana ni Brasok nga katong mga magtutuo atong panahon na Brasok nga nabunyagan lang sa ngalan ni Hesus, ang akong pangutana Brasok, Trinitarian formula ba to ang bunyag nga ilang nadawat Brasok o pareha ba sa bunyag sa mga dili Katoliko nga dili Trinitarian? Ikaduhang punto na ko sa pangutana na Brasok, sa kato panahon man to sa mga apostoles, sa karon nga panahon na to Brasok, sa unsa man nga paagi nga madawat na to ang Espiritu Santo Brasok, kay bisag nabunyagan na kato nabunyagan to sila pero naamang gyud paagi nga kanang sa pagpandong nga madawat nila ang Espiritu Santo. So, ang pangutana Brasok sa unsang paagi nga kita karon makadawat sa Espiritu Santo. Paliho ko pagpatinaw Brasok. Daghang salamat. Doon ay mga tinunan sa mga apostoles nagpadaan nga to sa Samaria. Yan, taga Samaria after that reklamo nga wa mo may kadawat Espiritu Santo. Kay gibunyagan kami sa ngalan ni Kristo lamang. The name of Christ only. Mula si San Pedro o si San Juan, pagkita ko San Pedro nga humble leader, kay gipada siya. Wa sa mingon nga ninyo kung ipada ako may labaw ninyo. Naman na San Juan 20, 26, 27 nga ang mga hari, maghari-hari nili na magpasugo, pero kaninyo ang mulabaw ninyo mag-alagad, magpaulipon sa inyong naa sa ubos. So muna San Pedro proves nga siya tinuon nga Pangulo sa pagtulon ni Kristo kay nagpasugo siya. O iyang gikumpleto. Iyang mga pagwali, San Juan, niya mikunsa ng Espiritu Santo ngadto kanila. Lipay sila. So, hisgot ta og Trinitarian formula. That formula who does give it? Kinsa may nagpada, kinsa may nagtudlo na si Kristo. Mateo 28:19. Niya si Kristo paglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Iwali ninyo nga kung may balita o katong mutuo, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Atong mabasa sa Salmos 39:14 nga ningon ang Dios nga akong gilitok din ako usbon. So, muna nga ang mga sumusunod ni Kristo magbunyag, Trinitarian formula. Bunyag pare sa ka tao matantag si Jumides. Jumides, ako magabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, bubuong tubig, o sa Anak, o sa Espiritu Santo, way amen. O dili ibuos niya, ako nagbunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o Espiritu Santo. That is Trinitarian formula. So mo na ang gitundo sa Ginoo niya, usaray ang gamiton, dili nimo ang Trinity, o gilapas. So ang sunod nimong pangutana, nining atong panahon kinsa man ang sound sa mapaagi nga madawat natong Espiritu Santo. By the way, even baptism we receive the Holy Spirit, cleansing our actual sins or cleansing the original sin nga nitapot sa bata nga pay bunyag. Makuha na madawat niya ang Espiritu Santo ug pasaylo sa sala. Asa na mabasa sa Biblia? Naa sa Buhat 2 versikulo 38.
Ngani yung San Pedro, pag hinulsol mo sa inyong mga sala, mga adults man to, hinulsol mo sa, o magpabunyag, o makadawat mo sa gasa ng Espiritu Santo o pasaylo sa inyong mga sala. Pero kining sa ara, dili lang alang kaninyo sa inyong kabataan. Buot sa buot ang mga bata, apil sa bunyag nga naman sa bisan San Pablo sa 1 Corinto 7:14 nga bisan ang gagmay niyong mga bata doon na pa'y kahugawan, dili na kahugawan sa lawas sa ito pa nitapot pa ang kawalay grasya sa mga batang na tao, and we call it original sin. Original sin is deprivation of sanctifying grace upon the children not baptized. So mo na kinanglan bunyagan ng bata kay klaro man. So ang Espiritu Santo sa pagbunyag madawat na nato as the cleansing power of our sin, actual or original sin. Pero ang specific nga sakramento nga makadawat as paglig-on Espiritu Santo mo ang sakramento sa konfirma. Munang mabasa nato kung imong gisgutan Brad George sa Buhat 8:14-16. Nga umana sila mabunyag pero gipadadaan pagyud sa pagpandong ni San Pedro ug San Juan, nakadawat sila Espiritu Santo. So the church calls it sacrament of confirmation. Muna sa sakramento sa konfirmasyon, madawat na itong Espiritu Santo, isip pagdig-on ka na ito, isip tigpaambit, magtutudlo sa pagtulong ni Kristo, guided by the Holy Spirit. Kanya ang obispo, siyang gahom, nakahimo siya sa panahon sa renewal baron, niya upandong siya sa kamot, invoking the coming, descending of the Holy Spirit. Ang obispo may gahom ana sa pagpakunsad Espiritu Santo gasa sa tao nga nangandam sa buluhaton sa Dios. So the bishop himself has that power to invoke God, Father, the Son, that the Holy Spirit will descend upon this man or woman. Dito sa kining kalimot ko sa nga sa obispo nga doon ay mga batan o babaeng lalaki ng Antonia niya naghangyo sa pila ka pulong o pagpandong sa kamot. Pagpandong niya sa kamot, ang mga batanon nagsultig di masabot. Yun na nato mga glosolalia, preaching, and understandable, dili masabot. Pero that is one of the signs nga nisud ng Espiritu Santo nila. Niya doon ay mga sakit, mga ayo. So that is one of the signs. So muna nga the bishop himself has power that the Holy Spirit may descend upon them who are asking the presence of the Holy Spirit. Muna atong tubag sa may pagkutanan ni mo George, niya si Alexander. Alex, tanggapan. Brad, Alex. Salamat Brad Sok, panghapon kaninyo. Ako mga pamilya, mga tanggapan pamilya, kabukos pamilya, Jaime pamilya. Arita sa basahon Brad Sok, may tungod ni sa silot. Itawag sa English pa, punishment. Sa panahon pang Moses, pinaagi pagbato ngatos mga makasa. Sa Juan 8:10-11, si Jesus mutuyhad ug miingon kaniya, hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Aron pagbato kanimo? O bitubag ang mabay? Wala sir. Tubag ang Ginoong Dios, kung mao kana, bisan ako dili usab mo silot kanimo, ulakaw ug ayaw kasalan. Daghang kayong mabasa nga may tungod nga si Jesus Christ, God gid siya. Sa Old Testament 6,300 nag-mention God siya. Sa New Testament over 700 times ingalan sa God. Ang pangutana ba so, ngano man si Jesus nga dili man kaha siyang mahukom og silot sa maong babay, palihog papasabot banso. Kanong dili sa silot. Diyos mo kan siya. Sa libro sa Leviticus Old Testament, gipahayag nga ang usa ka adulterous man or woman shall be stoned to death. Nagatong babae o lalaki nakapanapaw sa kalalaking minyo, maghilabot sa kababae nga minyo sad, that is adultery. O one of the parties is married. Kung sa kalaki,
tiunay sa ka batanon nga babae daga, that's still adultery. Ya ang dagag uli tao maghimo ng pagkikilawas way marriage sacrament, that is fornication, mortal sin apulos. Ya mo na nga nasuwat man ingon ang mga Hudiyo, amo ni batuon kay nasakpan na mo ni panapaw. Patyo ni namo sa bato. Ya mo may pag-agi ni Jesus. Nadungog man nga si Jesus sa ka magtutudlo, parang ilang para. Kuya sir, paminaw sa nasakpan man na mo nga kining nanapaw ni mabayhana. Amo ni batuon. Dili sa ang pagpatay kaniya kay nasuwat sa balaod sa Leviticus. Si Jesus may tikubo misuwat des bas. Dahil may hiyahang-hangya ni tanaw siya kanila. Kinsay usan ninyong way sa way muna pagbato ni mabayhana. Kay bungan kay katong mga nagdagbato, mga batanon ng matiguang batanon so gisuwat ni Jesus ilang mangi buhian ng bato. Niya babae na nabili nagkurog kay diha pa man si Jesus. Niya hat babae, sir, ikaw ba'y mubato nako? Niya si Jesus dili. Tindog o napasaylo ng imong saha. Ayaw na pagpakasaha pag-usap. So, ang babae nakalitan sa mga puong, naluwas siya itong kamatayon pinagis pagbato. Niya maghuhukom nga bag-o ng iyang panudlo kay batuunon mag-siya because of adulterous act. Lipay kay babae. Huwag ka itong magbabayan na matod pa sa mga commentator of the Bible, that was Mary Magdalene. So, ang imong pagkutana nga naman nga si Jesus wa mo hukom sa kamatayon Bisan ako nga legal man pagpatay nga itong mong adulterous woman. The answer is gisulti na ni Kristo wa na sa Mateo 9:13. Wa man kumuanhi aron pagtawag sa mga matarong. Yan ko pagdapit sa mga makasasala, pagtawag sa makasasala, nga kung sila maghinulsol akong pasiluon, ako silang luwason. So mo na gipatigbabaw ni Kristo the purpose of His coming. O gisublinan sa Bablo sa 1 Timoteo 1:15. Yan yung San Pablo, maorag ituyo sa Ginoo paganis kalibutan. Wailain. Ang pagpasaylo sa makasasala nga miduol na ginulsol iyan luwason. Yan na ni sa Salmos 34:22, mingon ang Diyos amahan, kinsa katong makasasala nga muduol kanako, dili ko isalikway. O dili ko siya pagkasilutan. Kung siya muduol kanako, kanang pagduol pasabot na ginulsol siya mga sa aron siya may mong takos, may usa ni Kristo o si Kristo may usa kaniya. So muna ang tubag sa pangutanan ni mo Brad Alan nga ngano wa man hukom si Kristo, total legal mo to pagpatay. Wa siya mosilot. Okay, iya gipatigbabaw ang misyon niya nga pagdapit o pagpasaylo sa makasasala nga moduol kaniya. Mara nga matagkaron og niya magdapit ta sa atong kaugalingon nga ta palayo sa Ginoo kay usar gyud nga mahilayo ta sa Ginoo ang atong sala. Isaiah 59:2 kung makasa ka nahilayo ka sa Ginoo. Ikson, salamat kayo ni atong tulumanon. Itong pasalamat ni Brad Dodong Lemsewa, iyang kapikaster Dayan, ni atong makauban si Brad John Porca, si Brad Rudy Arcasa, niya si Carlo Badinas. si Carlo J. Badinas, o si Brad, John Porca, si Brad George Torrepel, o si Brad Alan Tanggapan. Niya si Brad Mando Kino, kauban sa nato. Salamat kayo niya tagbo ta po ni atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. We plead with God that we are doing His will to announce, to propagate His mercy and love for us. Anyone who tries to stop us, it's like telling God, stop your announcement of good news for salvation. Dili takos og dili angay sugot rami kay Ginoo-uban mo magbubuot. Niya salamat kayo sa atong makauban na minaw sa atong tulumanon. Ang Dios magapanalangin kanato tagbo ta po ning atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Thank you.